Ngayong Pride Month, binuksan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang isang pedestrian lane at footbridge ng isang makulay na simbolo ng suporta at pagkikiisa sa LGBTQIA+ community sa harap ng kanilang tanggapan sa Barangay Ugong, Pasig City. Sa ginanap na seremonyal ribbon cutting nitong Lunes, sinabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na isang visible commitment ang rainbow painted crosswalk at footbridge para ipakita ang hangaring pagkakapantay-pantay lalo na para sa LGBTQIA+ community. Kaugnay nito, nanawagan si Artes sa publiko na alisin na ang diskriminasyon at lubusang tanggapin na sa lipunan ang mga miyembro ng komunidad ng LGBTQIA+. Sinabi naman ni Pasig City Representative Roman Romulo na ang pag-unveil ng Rainbow Pedestrian Crossing at Footbridge malapit sa MMDA ay nagpapakita na ang lungsod ay para sa inclusivity. Lahat po ay welcome dito at ito po ay simula lamang ng paglulunsad natin ng mga proyekto para sa inclusivity dito po sa MMDA. At asahan niyo po, ipagpapatuloy po natin yan. Hindi lamang itong symbolic na crosswalk, kung hindi po mas konkretong mga programa para po sa inyo. Meron po tayong Gender and Development Committee at sila po yung nag-isip nito bilang suporta po sa Pride Month. Dito po kasi sa amin sa MMDA wala po tayong diskriminasyon. Lahat po welcome dito regardless ng sexual preferences. In fact, recently sa planning po namin, marami pong na-hire na members na LGBTQ. I-witness po natin yung inauguration nung ginawa po ng ating MMDA para sa inclusivity at para mapakita na dito sa ating Lungsod Pasig, sa buong Metro Manila, sa buong Pilipinas ay walang diskriminasyon. In fact, ang gusto po natin ay meritocracy. Ang gusto po natin inclusive para sa lahat. Samantala, nagbukas ng bagong comfort room para sa mga lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer questioning LGBTQ ang pamalang lungsod ng Pasig sa mutya ng Pasig Mega Market para walang maging diskriminasyon sa paggamit nito bilang pagdiriwang ng Pride Month. Ngayong buwan ng Hunyo, pinagdiriwang ang Pride Month bilang isang selebrasyon at protesta para ipanawagan ang mga karapatan ng LGBTQIA+ community. Sa panguna ni Bataan Representative Geraldine Romulo, idinaan ng LGBTQ+ organizations at advocates sa isang love letter ang apela sa Pangulo na isertify na bilang urgent bill ang Sugi Equality Bill. Ngayong araw po, ilo-launch natin ang The Equality Alliance. Ito po yung pinakamalaking network, coalition ng mga equality advocates mula sa LGBT sector, women, youth, labor groups, private companies, educational institutions, faith-based networks, and even allied professions. So naniniwala po tayo na panahon na para ipasa ang SOGI Equality Bill, panahon na para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa Pilipinas, para malaya na makapag-ambag ang mga iba't ibang kasarian sa lipunan at wakasan yung diskriminasyon dahil mas happy pag may equality. 1, 2, 3. Ayan. Now we have a chant. Mas happy pag may equality. 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 Now to read the love letter from more than 200 plus organizations, Ms. Angel Romero. Alright. Dear President Bongbong Marcos, happy equality. We are national and community-based organizations, private sector representatives, youth groups, and religious formations from all over the country and the world strongly urging your administration to certify the SOGI Equality Bill as urgent. The bill, once enacted into law, will protect everyone, especially persons of diverse sexual orientation, gender identity, and gender expression, from discrimination, bullying, harassment, in line with the goals of Executive Order Number 51. The Equality Law will strengthen families and place children in situations of love and safety, no matter their SOGI. Law will acknowledge and boost the economic contributions of young, gay, bisexual, trans, intersex, and queer individuals.
The bill, once enacted into law, will protect our country's economy from the preventable cause of discrimination through inclusive workplaces. It will also improve LGBTQIA+ persons' access to healthcare and education and enhance Filipinos' family quality of life. Mr. President, this is a love letter to make equality your legacy. A bill on mutual respect, love, and acceptance. Happy equality po. Happy pag may equality, mas happy pag may equality, mas happy pag may equality, mas happy pag may equality. I can only speak for my fellow legislators. Nagkakaroon ng pagbabago as time goes by because there is heightened awareness at lagi natin pinapaalala sa kanila na habang pinagdedebatehan natin itong SOGIE SC Equality Bill sa Kongreso at Senado, it's been 24 years, ay padami at padami naman ang mga LGUs, whether provinces, cities, municipalities, even up to the barangay level, na nagpapasa ng kanilang mga versions ng anti-discrimination ordinance. And when you are a congressman or a congresswoman or a senator, mostly kami naman sa House of Representatives, and we get to talk to our fellow public servants sa LGUs, we happily find out that there are anti-discrimination ordinances. And there is a question that lingers sa utak namin mga mamabatas dito po sa House of Representatives. And that is, kung naipapasa na ang anti-discrimination ordinance sa local level, bakit hindi pa namin ito ipinapasa sa national level? What is stopping us? And basically, after 24 years of continuous discussions kung saan nalinaw na natin na ang SOGIE Equality Bill, taliwas dun sa tinatarapang sa kanya, ay hindi naman same-sex marriage. I repeat, this is not a same-sex marriage bill. Number 2, this is not a gender recognition bill that will allow you to change your legal gender markers sa inyong mga official documents. Number 3, hindi po ito pagyurak sa religious freedom ng mga Pilipino. Tapos, ito ay mayroong pagkilala sa religious freedom as stated dun sa Declaration of Intent ng Panukalang Batas. At kinikilala din ito ang karapatan ng mga magulang palakihin ang kanilang mga anak sang-ayon sa kanilang mga religious beliefs at values. Ang SOGIE Equality Bill, at klarong-klaro na po ito sa ating mga mambabatas, bulag na lang ang ayaw makakita o bini na lang ang ayaw makinig. Alam namin na ito ay simpleng anti-discrimination bill na naglalayong proteksyonan ang lahat ng Pilipino, LGBT man o hindi, laban sa diskriminasyong nakabase sa kanilang sexual orientation and gender identity and expression and sex characteristics sa larangan po ng trabaho, ng pag-aaral, sa pagtanggap po ng mga serbisyo mula sa pamahalaan, at sa paggamit at pagpasok sa iba't ibang pampublikong establishmento at accommodations. Yun lang po yun. Napakasimple. Tapos, sasabihin ng iba, bakit kailangan nyo ng espesyal na batas para sa LGBTQIA? Inuulit ko po, ito po ay para sa lahat ng Pilipino. Kung kayo po sa pag-a-apply nyo sa inyong trabaho ay na-discriminate kayo dahil kayo ay straight, magagamit nyo itong batas na ito. Kaya nga lang, unfortunately, most cases of discrimination happen and are committed against members of the LGBT community dahil for the longest time ay lagi namang nadja-judge, nahuhusgahan, at natatrato ng may diskriminasyon ang mga membro ng komunidad. Some people even accuse us of wanting, like to have privileges. So what is so special? Maitanong ko lang po. What is so special about makapag-apply ka ng trabaho na ang tanging mahalaga lamang ang iyong qualifications at wala na bang ibang factor or condition or circumstances? Dahil yun lang naman ang dapat, di po ba?
kung ano ang qualifications mo at mayaambag mo. Ano ang kinalaman sa karapatang mag-aral ng isang bata? Nakakalungkot pag nakakarinig ako ng mga kaso sa mga government, mga state universities and colleges, mga SUCs po, na Diyos ko, ang talino ng bata, mag-graduate na lang, pero hindi hinahayaan mag-graduate dahil mahaba ang buhok. Ang tanong, ano bang kinalaman ng haba ng buhok doon sa karapatan ng bata magtapos ng kanyang pag-aaral? Dahil nagtrabaho naman siya at nagtaas ang grades. What's so special about that? So what is so special about pagpanahon ng pandemya, kung kayo ay same-sex couple, nawalan kayo ng hanap buhay, kailangan nyo kumain. Ilalapit kayo sa barangay, tapos sasabihan kayo, ay, hindi pwede, hindi naman kayo family. Tao kami na kailangan din kumain. So what's so special about that right? What's so special about the right to be able to eat in a restaurant na hindi ka tinataboy? Nakala mo, meron kang nakakahawang sakit. O hihiyain ka, kakalat ka rin ka in public. Dahil sa akala nila, pupulit kang pumasok sa isang restroom ng babae pag ikaw ay transwoman, ay gusto mo lang naman. Dinggin ang pananawagan ng iyong katawan. It's a basic need. It's a health issue. So, to the accusers who say that this is a special law, read the law before you make any comment. Dahil there is nothing special about this, kaya nga lang, for the longest time, tulad ng ibang marginalized groups, women, IPs, senior citizens, minors, kinakailangan natin ng mga special na batas. For the same reason na ang mga kababaihan, merong Magna Carta for Women, and anti-gauzy, and so many other laws. Ang mga senior citizens natin, marami silang mga batas din, including the different pensions and discounts that they can avail of. Minors also require special attention under the law. Our disenfranchised farmers also need more laws and special and specific laws for them. And following the same logic, itong komunidad. Wala ni isang batas eh. Merong banggit, kasama covered by the HIV law, thank you, and also sa Anti-Bastos law natin, Safe Spaces Act, mention. Pero something that will cover yung pinakamahalagang garaman or spheres ng buhay ng isang tao. Trabaho, pag-aaral, pagkalaban sa servisyo, paggamit ng mga public accommodations, walang kumikilala sa LGBTQIA community.